Mga kababayan, mabilisang update po tayo sa lagay ng ating panahon. Si Bagyong Pudol po o tatawaging Bagyong Goryo kapag nasa loob na ng PAR ay inaasang papasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga po ng Lunes. Kung titignan nyo, ang pinaka-lokasyon po niya ngayon ay meron pong layo na 1,680 kilometers east of extreme northern Luzon, no? At may lakas po ito ng hangin na pumapalo ngayon sa 110 kilometers per hour. May bugso naman na umaabot sa 135 kilometers per hour. So tignan natin mga kaibigan yung track and intensity forecast nga po nitong si Bagyong Pudol. International name para hindi po kayo malito. So, August 11, sa ganun po na alas 8 ng umaga, no, Monday ho ito, ay papasok na ito, ay nasa loob na to ng ating Philippine Area of Responsibility at isang typhoon category. At makikita nyo sa ating track mga kaibigan, hindi ito direktang tatama sa ating kalupaan o Philippine landmass. Pero, posibilidad pa rin ng masamang panahon dahil po sa trap or extension po ng kanyang hangin. Kung makikita nyo mga kaibigan, inaasahan po 36 hours simula ngayon tatahakin niya ang lugar po ng lokasyon 945 kilometers east of extreme northern Luzon at nasa 110 kilometers per hour siya, severe tropical storm. Pa west northwest po ang kilos sa bilis na 20 kilometers per hour. Kapag na-reach na po nito nga pong si Bagyong Goryo, ang typhoon category unti-unti po siyang hihina to severe tropical storm mga kaibigan hanggang sa makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Wednesday, August 13 sa ganun po na alas 8 ng umaga. So ano nga ba ang pinaka magiging epekto nito nga pong si Bagyong Pudol o Goryo kapag nasa loob na ng ating PAR? Ang epekto nito mga kaibigan, ang senaryo na mangyayari dito ay palalakasin niya ang epekto ng habagat or southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Kahit sabihin ho natin na wala itong direktang epekto sa ating Philippine landmass, yung extension ng kanyang hangin posible po makaapekto mga kaibigan. Inaasahan pa rin bukas ho mga kaibigan, ang cloudy sky sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, asahan natin dyan maulap na kalangitan, asahan ng mga pag-ulan sa hapon at sa gabi at mga pagkulog at pagkidlat dahil po sa southwest monsoon. Samantalang sa Metro Manila naman asahan natin mga kaibigan kinabukasan kasama ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan, maulap din na kalangitan na mayroong mga isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin sa habagat or southwest monsoon. Huwag kayong mag-alala mga kaibigan, mabilis din naman lalabas ng PAR ito nga pong si Typhoon Goryo, Hindi siya magbibigay ng pinsala. Pero asahan natin mga kaibigan na may mga senaryo na pa pwedeng mangyari. So pa-record siya ngayon, pwede siyang magbago o pwedeng lumihis yung kanyang direksyon and ipag-pray natin na wag ho yun mangyari mga kaibigan na mas lumapit pa siya sa extreme northern Luzon. So nagtatanong sa atin mga kaibigan kapag tinahak po itong si Bagyong Goryo o kapag lumapit pa siya sa extreme northern Luzon, ano-anong mga lugar ang maapektuhan. Binanggit ko na kasama dyan ang Batanes, Cagayan Valley, kasama ang Isabela, Nueva Vizcaya at Quirino, Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. So maghanda ho yung mga lugar na yan sa mga posibilidad na pwedeng sama ng panahon dahil nga po sa trap or extension nitong si Bagyong Goryo. Yan muna ang update natin sa ngayon and please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.